Magandang araw, ito ang Express Balita. Ako po si Catherine Landicho. Narito mga detalye ng balita. Nagpayag ng pagpayag si Senator Robin Padilla na maging sunod na Pangulo ng Partido Demokratikong Pilipino o PDP kung makakatulong daw ito sa mga Pilipino. Sinabi ni Padilla na hindi niya hinanap ang posisyon ngunit inialok lamang ito sa kanya. Binigyan din niya na patuloy pa rin ang pag-uusap umano tungkol sa kanyang pamumuno sa PDP. Ayon pa kay Padilla na nauna nang nag-anunsyo na siya ang acting president ng partido, gusto pa raw niya umanong malaman kung ano-ano ang mga plano ng PDP at kung ano ang gustong gawin ng partido kung siya ang magiging bagong pinuno nila. Si Padilla ay kabilang sa paksyon ng PDP na pinamumunuan ni Duterte. Nasa legal na labanan sila ng isang paksyon na pinamumunuan ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, ang anak ng yumaong dating Senador Nene Pimentel. Noong taong 2022, pinasyahan ng Commission on Elections ang Duterte Wing ay ang lehitimong PDP Laban Party, ngunit hiniling ng paksyon ni Pimentel sa Korte Suprema na baligtarin ang desisyong iyon. Noong Abril, inalis ng paksyon ng PDP na pinamumunuan ni Duterte ang laban sa pangalan ng partido at tatawagin lamang ito PDP. Nanumpa ang fashion icon na si Heart Evangelista bilang Pangulo ng Senate Paus Foundation Incorporation. Ang seremonya ay ginanap sa Senate Building kaninang madaling araw. Ayon pa kay Evangelista, ito raw ay kinakabahan dahil sa ito ay hindi naman daw niya mundo. Pinalitan ni Evangelista si Audrey Tan Zubiri mula sa pamumuno sa organisasyon matapos mapalitan sa pwesto bilang Senate Presidency ang kanyang asawa na si Senador Juan Miguel Zubiri. Sa kaugnay na balita ay tinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang singer-turned-politician na si Imelda Papin bilang isang acting member ng Board of Directors ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Nanumpa si Papin sa naturang posisyon nitong Martes. Kinilala si Papin bilang isang jukebox queen. Pinasok rin ito ang mundo ng politika kung saan ito ay naging vice-gobernador ng Camarines Sur. Nitong nakaraang linggo, hinirang naman ni Marcos si Felix Reyes, dating pinuno ng Philippine Judge Association bilang bagong chairman ng PCSO. Bago ay tinalagang chairman, nagsilbi rin si Reyes na acting member ng Board of Directors ng PCSO mula noong Nobyembre taong 2022. Paglalagay ng mga elevators sa 5-footbridge sa kabaan ng EDSA Busway, malapit na umanong mag-operate ayon sa Department of Transportation o DOTR. Ayon kay DOTR Undersecretary for Road Transport and Infrastructure Jesus Ferdinand Ortega, sana raw na sa buwan ng Hunyo ay maging functional ito at upang makatulong sa bawat pasahero sa busway. Ang proyektong ito raw ay malaki ang may tutulong lalo na sa mga pasaherong senior citizen na hirap umano sa paggamit ng mga footbridge. Samantala, inihayag din ng DOTR ang posibleng pagbubukas ng unang 12 istasyon ng MRT-7 sa pagtatapos ng 2025. Ang 12 rutang target na buksan ay mula sa North Avenue sa Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Samantala, iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na bumaba na ang state of unrest ng Bulkang Canlaon kahit nananatili itong nasa alert level 2. Batay sa pinakahuling bulletin nito, sinabi ng PHIVOLCS na 53 na lindolang na itala sa bulkan mula alas 12 ng umaga noong Martes hanggang alas 12 ng umaga nitong Miyerkules. Nagbuga din ng Canlaon Volcano ng 4,130 na tonelada ng sulfur dioxide flux noong Martes, kasunod ng pagsabog nitong Lunes ng gabi. Nakabuo din ito ng isang 2,000-meter plumb umagos sa timog kanluran hanggang sa hilagang kanluran, habang nagbabala naman ng PHIVOLCS na ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone ng Canlaon Volcano
at ang pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid na malapit dito ay ipinagbabawal. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin nyo lamang ang aming official website, yourtvpage.com. Maaari nyo rin mapanood ang iba pang programa ng YourTV News sa Pinoy Extreme Channel. Para sa mabilis at tamang pagbabalita, ito ang Express Balita, sumasaludo sa bawat Pilipino.